Do you intend now to invite the ICC to the Philippines to conduct its investigation more fully into former President Duterte's war on drugs? No, that would be a political move. And what we are, we do not play politics with jurisdiction and sovereignty. So ating narinig na si PBBM mismo ang nagsabi na ang pakikipagtulungan sa ICC ay isang political move. So ngayong nakipagtulungan siya sa ICC, ay understood na political move ang ginawa nilang pag-aresto at pagpadala kay FPRRD sa The Hague, Netherlands. Ngayon, anong political motive nila sa ginawa nilang yon kay FPRRD? May nabasa akong ilan sa mga comments sa social media na sinasabing, yan ang napala ni Digong, binabanatan kasi ang presidente. So parang sinasabi ng mga ganong comment na paghihiganti ang motibo sa pagtakip at pagsuko kay FPRRD sa mga banyaga. Napakababaw naman nang dahil lang sa bangayan sa politika ay nilagay ni PBBM sa kahihiyan at kapahamakan ang soberanya ng ating bansa. Remember, siya din ang nagsabing threat o banta sa soberanya ng bansa ang pakikipagtulungan sa ICC. At ang ICC daw ay para sa mga bansa na walang judiciary o court system at walang peace and order. And the position that we've taken is that we do not recognize the jurisdiction of the ICC, and we view it as a threat to sovereignty, simply because the ICC was formed to conduct, to provide justice to areas where there is no judiciary, where there is no court system, where there is no police, where there is no peace and order. So sa sinabi niyang yon ay parang sinabi din niyang walang judiciary at walang peace and order sa ating bansa ngayong nakipagtulungan siya sa ICC. At parang ini-announce din niya sa buong mundo na walang court system sa Pilipinas nang isuko niya si FPRRD sa mga banyaga para sa banyagang hukuman lilitisin yung tao. Diba, nakakahiya ang isang bansa na walang judiciary? Parang hindi tao kasi ang mga nakatira doon. Parang mga hayop na walang batas, kaya walang korte. Nakita natin na balita sa iba't ibang panig ng mundo ang pagtuntong ni FPRRD sa The Hague, Netherlands. Kaya totoong ang political move ni PBBM ay kumalat sa buong mundo. Kung tutuusin ay malaking kahihiyan yon sa kanya bilang ama ng bansa dahil lumalabas na sa ilalim ng pamumuno niya ay nawala ang justice system ng bansa. And that shows na mahina talaga siyang leader. And aside from showing that he is weak, it also shows na traitor siya. At wala siyang paninindigang leader kasi ilang beses niyang sinabing hindi siya makipagtulungan sa ICC dahil may sariling court system ang Pilipinas, pero bandang huli ay siya pa ang nagpadala ng plane na pinangsakayan kay FPRRD para dalhin sa Netherlands. Imagine, nang dahil lang sa bangayan sa politika ay umabot sa ganon ang ginawa ni PBBM? Hindi tulad ni FPRRD na kahit anong pang-aatake sa kanya ni Lenin ay ayaw pa rin niyang ma-impeach yung tao.
Sir, may nagsampa na po ng impeachment complaint against Vice President Leni Robredo. I won't allow. I won't. Do you think, sir, may basehan po para ma-impeach nga po siya? What are your thoughts po? Look, you know, we just had an election. Guys, lay off. Let's stop it. Can do other things, but do not tinker with the structure of government. I will not countenance it. Elected yung tao. So, why do you have to sit just because he keeps on harping on me? Yeah, this is democracy. It's freedom of speech. Diba? Iba talaga pag strong at may paninindigan yung leader. Si BBM kasi ay bukod sa weak leader, ay anak pa ng isang taong may kasaysayan sa pagiging traitor. Kaya magagawa talaga niyang mag-traitor kahit ano pang kabutihan ang ipakita sa kanya dahil nasa dugo niya ang pagiging traitor.